Lumagoso. See you again. See you, sir. Ay, isa kayo. Sorry, late ako na. Galing ako sa Hello. Oo, sakto. Ito yung pabili. Masasabi lang ng presidente ng kasona niya. Yung assistance to WC. Sakto. Ano yung tugol? Halika kayo. Maupo kayo. Halika. Maupo kayo. Please. Maupo kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome here at Bulwagang Katipunan, the office of our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Lumagoso. Sa ngalan po ng City Government of Manila, sa pangunguna ng Public Employment Service Office o ang PESO at ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA, malugod po namin kayong binabati para sa mahalagang seremonyang ito, the signing of the Memorandum of Agreement on the establishment of the OFW Help Desk. Magpalakpakan na ng programa. Ang programa ito ay isang makabuluhang hakbang upang higit pang mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya sa lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan ng OFW Help Desk, mas magiging madali ang pag-access sa impormasyon, assistance, referral services at iba't ibang programa para sa kapakanan ng ating mga modern-day heroes. We have this morning our representatives from OWA, our OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne M. Kaunan, OWA Deputy Administrator, Ms. Rosalia Susana Bahia Katapang, OWA NCR, Ms. Maria Teresa D. Capa, Director 2. OIC, Director Regional Operations Coordinating Service, Ms. Mona Lisa Samson. Our Acting Chief Advocacy Social Marketing Division, Ms. Sheila May Aguilar. And our Acting Chief Programs and Service Division, Ms. Annalisa Estrada. We also have our PESO Acting Manager, Mr. John Hiroshi F. Manager. Sa lahat ng ating mga panauhing opisyal ng pamahalaan ng mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan at lalo na po sa ating mga OFWs at sa kanilang mga pamilya, maraming salamat po sa inyong pagdalo. At upang simulan ng ating programa, inanayaan ko po ang lahat na tumayo para sa ating opening prayer, followed by the Philippine National Anthem. We thank you for letting us participate in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another with keeping an open mind. May we voice our truth and listen with open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Amen.
Maaari po tayong umupo. Mm. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po kayo makarinig ng isang malakas na palakpakan. Kaibigan ko yun. Bilang pagpapatuloy, ngayon po ay ating masasaksihan ang signing ceremony on the establishment of the OFW Help Desk sa pagitan ng City Government of Manila at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. At kasama na rin po natin ang ating butihing Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Lee, Chief Administrator. At upang pangunahan po ang ating pong signing ceremony, saksihan po natin, siyempre andyan po ang ating minamahal na punong lungsod at ang ating attorney Patricia Yvonne M. Kaunan, our Administrator of OWA. Siyempre kasama rin po natin ang ating pong iba pang mga opisyal na magiging saksi sa ating mahalagang kasunduan ito. Ang kasunduan ito po ay sumasalamin sa matatag na ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng OWA upang mas mapalawak ang serbisyo at suporta para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Palapakan naman po natin ang matagumpay na paglagda sa Memorandum of Agreement. Okay. Maraming salamat po. At upang ibahagi ang kanyang mensahe ng suporta at commitment para sa ating mga OFWs, isang mainit na palakpakan po sa ating butihing punong lungsod, Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you. Magandang umaga po sa ating mga bisita, lalong-lalo na sa ating mga OFW at particular na rin sa Maynila. No? At siyempre, ang ating partner sa national government, ang OWA, Administrator Patricia Yvonne Kaunan, at ang iba pa niyang mga kasamaan na kawani ng national government under OWA. At yung mga may sorpresa sa inyo ang OWA today, ito yung natutuwa kami sapagkat magkakaroon na ng help desk ang OWA sa lungsod ng Maynila. Para naman po ito sa kaalaman ng ating mga taga-lungsod, no? Lalong-lalo mga OFW natin taga-lungsod, ay makakatulong na po ang inyong pamahalaang lungsod ng Maynila na makipag-ugnayan sa mga kakailanganin ninyo o tulong man na kakailanganin sa OWA. So, the City of Manila is now partnered with OWA. So, in this case, lalong-lalo na sa Maynila. Alam niyo, Maynila, 5-5 ang ahensya dito sa lungsod. Mga seaman, lalong-lalo na dyan sa may Ermita, Malate area. Dito lahat halos sa malalaking agency sa buong Pilipinas. Kaya kung bakit, even in dito sa may Calao, makikita ninyo dyan na maraming parang mga naka-sputing nag-a-apply. Sa totoo po, sila po yung mga
nagpupunta sa mga agencies na nagde-deploy sa abroad. No? Kaya sumaring makinabang din ang hindi taga Maynila. O kung ito naman yung help desk for purposes fulfilling the obligation of OWA to our OFW. But I'm happy na magiging katuwang ang lungsod through the leadership of Administrator Kaunan at 10 ng kanyang mga kasama. Pangalawa, ewan ko kung nakapanood kayo nung SONA ni Pangulo. Diba? May mga binanggit siya doon na tulong para sa mga OFW nga umuwi. O dito, pwede na ito makamit ng taga Maynila. Madali, mapapabilis. Anumang mga tulong na may bibigay ng OWA, maaaring maging tulay ang lungsod para mapabilis na makamit ng benepisyaryo ng mga programang ito. And today, we're going to witness of that statement of the President during the SONA. So sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, ako'y minsan ding nangarap na maging seaman. No? I think yung mga taga-Tondo, alam yun. No? Dahil ang pangarap ko talaga nung araw, maging kapitan ng barko. Kaya lamang mapaglaro ang tadhana, ang Diyos ay maraming pamamaraan, natupad ko rin ng pagiging kapitan. Kapitan ng Maynila. Iba nga lang. Wala lang akong timon o what you call the manibela. But I'm happy and proud, excited for our future beneficiaries of services being provided by OWA. So ma'am, thank you very much sa inyo. At sasama, palakpakan natin ang OWA family. To Hero, keep it up. Lalong-lalo na kung may maitutulong tayo. Kahit hindi taga Maynila. Kasi nga, puntahin ang Maynila. So, let's try to palawakin ninyo ang inyong kamay at akapin natin ang kaya nating akapin nang mapapadali ang mga serbisyo ng gobyerno na makamit ng taong bayan. So muli, magandang umaga at maraming salamat sa OWA at the Office of the President Bongbong or Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you very much. Maraming salamat po, Mayor Isko Moreno, sa inyo pong mensahe. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe mula po sa pinuno ng Overseas Workers Welfare Administration, ladies and gentlemen. Our Administrator, Attorney Patricia Yvonne Pauna. Magandang umaga po, of course, sa ating pinakamamahal na Mayor Francisco Isko Moreno Domogoso, sir. Idol po namin kayo sa mga OFWs. Ang aking pong kaeskwela, Vice Mayor Chi Atienza, of course, sa ating PESO Manager, Sir John, magandang umaga po sa inyong lahat. At ang pinaka-importanting pagbati sa ating pong mga OFWs na nandito ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po na no less than our President mentioned sa unang mga parte pa po ng SONA ang importansya ng mga programa ng pamahalaan para po sa mga ating mga OFWs na bumabalik at sadyang kahit hanggang ngayon ay gusto pa rin bumalik sa ating bansa. May gusto lang po akong ikwento sa inyo siguro nakadalawang buwan na ho nung nagpunta kami dito kay Mayor Isko at kay Vice Mayor Chi at kasama po namin ang Tubong Maynila, taga Manila po, na nakasama po sa chartered flight ng OWA. Siya po ay si Remy Rose. Isa po siyang namasukan na domestic worker sa Saudi Arabia. At sa kaligitnaan po ng gulo at tensyon sa Middle East noon, noong Marso, humingi siya ng tulong kasi nagkasakit siya at kakailanganin niyang umuwi. Ngunit walang mga commercial flights noon at ang ginawa natin, siya kasama ng lampas 300 pa nating kababayan, ay sinakay po natin sa charter flight pabalik dito sa Maynila. Nagbigay po tayo ng tulong, pinansyal, at syempre livelihood assistance mula sa OWA sa kanya upang makapagsimula ulit.
Ngunit naikwento po niya sa ating mahal na alkalde na ang kanyang pangarap talaga, dahil siya po ay tapos ng education, siya po ay gustong maging guro. Kaya ito po ay ang kwento ni Reddy Rose ay isa lamang sa napakaraming kwento ng ating mga kababayang umuwi sa ating bansa dahil na gusto nilang makasama ulit ang kanilang pamilya. At minsan merong hindi magandang nangyari, kaya sila ay nagdesisyon na bumalik at dito magsimula ulit. Alam niyo po, sa tulong po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ay 106 po na taga Maynila ang naiuwi ng OWA mula sa Bintang Silangan. Pero sa kahit anong, siguro sa experience po namin, Mayor, ng OWA during the COVID pandemic, ang mas mahirap na tanong is hindi yung paano sila uuwi, kundi anong gagawin nila sa kanilang pagbalik. Kaya ngayong pong araw na ito, napaka-importante po, unang-una sa lahat, na ang tulungan ng lokal at nasyonal na gobyerno ay nandito po sa Maynila mismo para sa mga taga-Maynila na OFW at kanilang pamilya. Mas mapapadali po ang access sa iba't ibang mga programa natin para sa inyo. Isa lang po ang livelihood, pero kung maikwento ko po sa inyo, first time po ito, Mayor, hindi ko pa po na-mention sa inyo, pero kasi niluluto ka po ni RP, ni Dear Matet, ang original pong opisina ng OWA ay nasa Intramuros. Kasi po dati po kami po ay katuwang ng Department of Labor and Employment. Nandun pa po ang aming building sa loob ng Intramuros. Nakita ho namin dahil sa pagbalik ng ating mga kababayan na may pangangailangan sa upskilling at training ng ating mga OFWs upang sila po'y makahanap ng mas magandang trabaho at oportunidad dito sa Pilipinas. Kaya minarapat po namin gamitin ang original na building ng OWA dito po sa lungsod ng Maynila at sana po'y makuha namin ang inyong buong suporta na maitayo na ang matagal na nating pangarap na OFW Academy para for upskilling. At ang Maynila po, ang hindi lamang kauna-unahan, kundi dito po dapat natin simulan itong upskilling program. Kapartner po natin dito, of course, ang TESDA. At ito po ay makakapagsilbi sa mga taga-Maynila at saka sa mga iba pa pong lungsod. Ano po ba ito? Hindi lamang po training ang bigay nito dahil marami naman yung training center. Tama po? Kasama po sa training ang employment facilitation, kung kayo po ay gusto pa mag-abroad or dito. At kasama rin po dito ang tulong para sa startup capital o livelihood assistance para naman sa mga gusto magsimula ulit ng negosyo. Ang maganda po dito, hindi po ito limitado sa mga aktibong miyembro ng OWA, kahit mga dati pong OFW, kahit po mga anak ng mga OFW, ay pwede pong pumasok dito sa ating OFW Academy sa lungsod ng Maynila. Yan po ay isa sa napakarami pa pong nating mga proyekto, collaboration, lalong-lalo na dito sa lungsod, na gusto ko naming mailapit sa mga taga-Maynila at sa mga karatig na mga lungsod dito sa atin sa Metro Manila. Kaya kami po ay kampante at natutuwa sa suporta po ng ating mahal na alkalde, kasama po ng mga opisyalis ng lungsod, na lalo po nating mapapalapit at mapapaganda ang mga programa para sa OFWs at lalong-lalo na po, ito medyo special po sa amin, ang mga anak ng OFWs. Patuloy niyo pong maaasahan na lalo po namin pararamihin pa ang mga OWA scholars ng mga anak ng OFWs para lalo po silang matutulungan sa pagtatapos ng kanilang kolehiyo at sa kanila pong pagkamit ng kanilang mga pangarap. Katulad po namin, si Mayor po, ang pangarap niya maging kapitan, ngayon ay kapitan ng Maynila. Ako naman dati, ang pangarap ko maging astronaut.
siguro nga po ganun ang Tadhana. tadhana, hindi yung rocket ship ang aking sinasakyan, kundi ito pong pagtulong para sa ating mga kababayang OFW, makamit ang mga pangarap nila. At yun po ay maraming salamat at thank you very much po, Mayor, Vice Mayor. Maraming salamat po, Administrator Kaunan, sa inyong pong mensahe at sa patuloy ninyong pagsuporta sa kapakanan ng ating mga OFWs. Sa ating pong pagpapatuloy, photoshoot po for the awardee of Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program Livelihood Checks. Tawagin po natin yung po ating mga Nagkaroon po awardees. ng problema. Halik kayo. Todits. Lahat po ng ating pong mga Halika. Hindi, we'll be there. Sama namin there. Ito yung iba. Halika. Kita ka ba dyan? Dito pa rito. O, stay here. maraming salamat po sa inyo. Palakpakan naman po natin sila. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa makabuluhang seremonyang ito. At sino pa po ang mga pamilya po ng ating mga OFW? Ang OFW Family Circles. Yan, dito po sa likuran. Pagkatapos po ito ay ang mga OWA staff. Standby na po. God first. Maraming salamat po OFW Family Circle. Ang mga OWA staff po, yan po lang ating mga kasamahan from OWA. Thank you. Halika, OWA family. Good job, ha? Good job. Oh, galing nyo. Muli po, maraming salamat po sa bawat isang naging bahagi po ng ating po ng seremonya Oh, ngayong totoo yun. Halika, Todits.